Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay ng mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. JC and Red. Let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba napapakinggan? Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at ang tingero, engkanto at multo na magdudulot sa'yo ng kaba. Kwentong kompleto, tatahakin natin na kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kumapit ka na, dadaling kita sa kabilang dimensyon. Makinig ka muna, kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red. Maaga pa lang ay rinig na ni Bruce ang bunganga ng mukhang tikbalang na si Maribel Pinca. Ang nangyari tuloy ay nabura lahat ng magagandang panaginip niya. Nanaginip daw kasi si Bruce ng isang kuweba na may nakatagong kabaong kung saan naglalaman iyon ng mga ginto't diamante. Hindi kayo maniniwala rito mga mare. Habang nangangaso ang asawa ko ay may nakita siyang malaking kuweba. Pangunguna ni Maribel, ang babaeng rakitera na kahit yata simpleng pag-ahit ng kilay ay tinatanggap. Sus! Ano pa bang bago? Meron naman talagang kuweba rito. Maribel, saan mo naman narinig ang kwentong barbero na yan? Tanong nang nakikiisyosong si Mercy. Nagtaas ng kilay si Maribel. Ibang kuwebang tinutukoy ko. Ang kuwebang ito ay matatakbuhan sa may nursery, yung pinakadulo na ng bukid namin. Baka naman namamalikmata lang si paring Rico, Maribel. At sa pagkakaalam ko kasi, ang kuweba lang dito ay matatagpuan pa kina May Nea. Sagot naman ng kasamahan ni Mercy na si Diven o Divina naman kapag gabi. Ay nako, bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta ako, sasama ako sa kanya bukas para tingnan kung totoo nga ang kuwebang iyon. Ayon kasi sa isang ermitanyo na nakilala ng asawa ko, may mga ginto at diamante daw na nakatago sa isang kabaong kung saan doon daw siya matatagpuan sa kuweba. Si Maribel na halos sumiwalay na ang bunganga sa labis ng ngiti. Aniya, magiging maganda na ang buhay nila kapag totoo nga ang kayamanan sa kuweba. Doon nanlaki ang mga mata ni Bruce. Nagulat siya dahil ang chismis na sinasabi ng bungangerang si Maribel ay ang mismong panaginip niya. Paano nangyari yun? Nagkataon lang ba? Pati sina Diven at Mercy ay nagulat din sa ibinunyag ni Maribel. Tila mga silaw sa perang nakikinig sa babae. Animoy nagpalakpakan ang kanilang mga tenga sa malaking halagang iyon. Truly ba, Maribel? Kasi kung oo, edi join na ako sa'yo. Nasisiyahang ani ni Diven. Ako rin! Segunda ni Mercy. Malaking halaga yun para yumaman ako. Nasiyahan si Maribel sa sagot ng dalawa. Ay, sa wakas, pumayag din kayo. Iyon sanang sasabihin ko mga mari. Magtatanong na sana ako kung gusto nyo. Mabuti naman at pumayag kayo. Pero uunahan ko na kayo ha, Maring Mercy. Hindi biro tong gagawin natin kasi sinabi sa akin ni Rico na may nagbabantay raw doon. Hindi ko lang alam kung isang aswang. Eksplika ni Maribel. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Bruce at lumapit kina Maribel. Ate Maribel, totoo po ba na yung sinasabi nyo? Na mayroong kuweba sa may nursery at may kayamanang nakabaon? Tanong ni Bruce. Oy, Bruce, gaya ng narinig mo. Oo, tama ka. May nakita ngang kuweba ang asawa ko na may nakatagong kayamanan. Sagot ni Maribel. Halo-halo ang nararamdaman ni Bruce.
kaba, takot at kasiyahan. Kasi nagkatotoo ang panaginip niya. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Bakit mo ba naitanong, Bruce? Nais mo rin bang sumama sa amin para matuklasan natin ang misteryo ng kuweba? Tanong ni Mercy. Sa nalilito at naguguluhang isip ay sinabi sa kanya ni Bruce na nagtataka lamang ito dahil eksaktong-eksakto sa kanyang panaginip ang mga sinasabi ngayon ni Maribel. Nawindang si Maribel sa realisasyong sinabi ni Bruce. Hindi nga, Bruce. Ano ka, may kakayahang makita ang hinaharap? Tanong ni Maribel na pagak na tumawa. Hindi ako nagbibiro, Ate Maribel. Totoo po ang sinasabi ko. Yan din mismo ang panaginip ko. Na naginip ako na may isang kabaong na may lamang mga ginto at diamante. Paliwanag pa nito. Hay! 10 itlog na nabasag! Naku, Maribel! Mukhang nagsasabi nga si Bruce ng totoo. Baka nga, totoong napaginipan niya ang kuweba. Gulat na wika ni Divin na tila hindi makapaniwala. Labag man sa loob ay nakipagsabayan na lang si Maribel. Kung ganon ay maniniwala ako, pero sasama ka ba, Bruce? Gaya ng sinabi ko ay may nagbabantay raw doon na isang aswang, sabi ni Maribel. Aswang? Nauutal na tanong ni Bruce. Oo, kung mahina ang loob mo ay huwag ka nang sumama. Kaya ko lang naman kayo inaayang sumama kasi nga baka totoong may aswang doon. Nagpapasama ako sa inyo para naman may kakampi ako sa pakikipag-away sa aswang na iyon. Kung mayroon nga ha. Dagdag pa ni Maribel. Sige po, Ate Maribel. Sama po ako. Nag-aalanganing sagot ni Bruce. Hindi niya naman talaga hangad ang pera. Ang nais lang ni Bruce ay alamin kung nagsasabi nga ba ng katotohanan si Maribel. Nakakapagtaka lang kasi na kapareho ito sa kanyang napanaginipan. Nagsipagtanguan naman sina Mercy at Divin. Nagplano silang 5, kasama ang asawa ni Maribel na si Rico sa kanilang gagawin. Nagdala si Mercy ng buntot pagi at rosaryo. Si Divin naman ay nagdala ng holy water. Samantalang ang mag-asawang sina Maribel at Rico ay may mga dalang matalas na tabak na bagong panday pa lamang. Si Bruce naman ay tanging ang puting damit niya lang ang dala at isang sako na naglalaman ng palakol. Kinabukasan ay natuloy ang plano nila Maribel kasama si Bruce na tuklasin ang misteryo ng kuweba. Inabot sila ng 6 na oras na paglalakbay kung kaya't eksaktong 12:00 na sila nakarating sa sinasabing kuweba. Sa katirikan ng araw kung saan sinasabing naglalabasa ng mga ahas ay natuwa sila sa kanilang nakita. Hindi lubusang maisip ni Bruce at Maribel na totoo nga ang sinasabi ni Rico. Mayroon ngang isang napakalaking kuweba ang nasa harap nila ngayon. May malaking butas na tila lagusan ng kuweba upang doon sila ay makapasok. Ang nakakapagtaka lang sa posisyon ni Bruce, kahit katirikan ng araw ay nakaramdam siya ng sobrang lamig. Hindi niya alam kung ganoon din ang nararamdaman ng iba pa niyang kasamahan. Pero sadyang nilalamig talaga siya. Nakakapanggulat din ang libu-libong paniki na kahit may araw na napakainit ay nagsisilabasan ng mga ito. Lumikha sila ng isang ingay na nakakarindi at masakit sa tenga.
Nagsilabasan ng mga ito at nagliparan papalayo. Saktong tumigil ang mga paniki palibot sa haring araw. Tila sumasamba sa init na naidudulot ng araw. Nakakapangilabot naman. Bakit hindi natatakot ang mga paniki sa araw? At bakit din ang lamig dito? Kahit katirikan ng araw? Ako man, nang matuklasan ko at sinabihan ako ng ermitanyong huwag akong tumuloy nang wala akong kasama, nakaramdam din ako ng kakaiba sa kuwebang ito. Sadyang napaka-misteryo. Sagot ni Rico, na ngayon nakayakap sa kanya si Maribel sapagkat hapong-hapo na ang huli. Baka ganun lang talagang nangyayari sa kuwebang ito. Sabat ni Maribel. Mukhang nag-aaksaya lang tayo ng oras, mahal. Tara na at pasukin na natin ang kuweba. Ihanda ninyo, Mercy, ang mga sandata nyo, ha? Dagdag pa nito. Nagpatiuna si Maribel sa pagpasok at sumunod naman si Rico. Akmang aakyat na sila sa tarangkahan ng lagusan nang biglang nahulog sina Maribel at Rico sa isang lupang putik pala. Malambot iyon na tila isang tubig na umaagos subalit putik iyon. Nagkakampay ang mag-asawa at humihingi ng tulong kina Bruce. Tulong! Mercy! Hinihigop po kami ng putik! Aray! Nahihirapang wika ni Maribel. Dali-dali namang kumuha si Bruce ng isang kawayan at pinagtulungan nilang tatlo ang paghugot sa dalawang mag-asawa. Nakaramdam si Bruce ng bigat kung kaya't humugot pa siya ng lakas. Ang bigat nila. 1, 2, 3. Hugot! Kapwa hinila ng tatlo ang mag-asawa. Gamit ang kanilang iba yung lakas subalit napakalakas ng paghigop ng putikang iyon. Tila mas malakas na puwersang humihila sa mag-asawa sa ilalim ng putikan na pati sila ay nadadala at ni hindi nila mahila ang mga ito. Isa pang hila. Sigaw ni Bruce at palakas ni hinila ang kawayan kung saan nakakapit ang mag-asawa. Hilahin pa ninyo. Hindi ako makahinga. Nangihinang ani ni Rico. Halos lumapaypay na ang tatlo sa paghila sa dalawa. Subalit, hindi nila ito mahila-hila. Nababahala na sila sapagkat halos liig na lang ang makita kina Maribel. At ang ilalim ng katawan ay tila kinain na ng isang halimaw. Sigaw ni Bruce at saka humila. Sa ikatlong pagkakataon ay humugot sina Bruce, Devon at Mercy ng lakas upang hilahin ng mag-asawa subalit tila naubusan sila ng lakas. Hindi nila namalaya na sa paghihila nilang iyon ay kasama silang nahila ng malakas na puwersa ng putik at kasama silang lubusang nahigop ng misteryosong putik papunta sa kailaliman ng lupa. Kapwa maririnig ang kanilang sigawan sa pangyayaring iyon. Mula sa kuweba ay nahulog doon ang 4 na katawan ng tao na tila galing sa itaas ng lupa. Dire-diretso silang nahulog at nagpagulong-gulong sa mga batuhan. Tinamaan ng bato sa ulo si Devon at duguan itong bumalagta, kasabay ng pagkauntog din ng katawan nito sa isang malaking bato. Masasansa lang na binawian na ito ng buhay. Samantala, patuloy lang sa pagkahulog sila Maribel, Rico, Mercy at Bruce hanggang sa narating nila ang isang lugar na tanging sinag lang ng araw ang liwanag. Napahinto sila sa isang lupa kung saan doon mismo ang pinaglalagyan ng kabaong, ang kabaong ng kayamanan. Nagmulat ng mga mata si Maribel. Nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa nabigla siya sapagkat nasa loob sila ng kuwebang
kanina lang ay nais nilang pasukin. Paano kami nakarating di? Napatigil si Maribel sa pagsasalita nang maamoy niya ang damit niyang amoy putik. Anong nangyari? Naguguluhang sabi niya at hinanap ang mga kasama niya. Rico! Sigaw niya at nagpalinga-linga. Bruce! Mercy! Steven! Nasaan kayo? Sigaw niya pero walang sumasagot. Tumayo si Maribel at naglakad-lakad. Napapahawak pa siya sa mga bato sapagkat madilim ang paligid na nilalakaran niya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa maliwanag na paligid. Sa gulat ni Maribel ay halos mapaluhod siya at masuka sa kanyang nakikita ngayon. Pugot ang ulo ng asawa niyang si Rico. Mahal! Tili niya at nilapitan ng asawa. Sinong gumawa nito sa'yo? Wakwak ang dibdib ni Rico na tila kinain ng aswang. Aswang! Aswang! Diyos ko! Palabasin na ninyo ako rito! Ayoko na rito! Baka totoo nga ang aswang! Mahal! Kamising ka na riyan! Tulungan mo ako! Hagulgol ni Maribel kahit imposible namang mabuhay ang kanyang asawa. Mercy! Bruce! Tulong! Steven! Nasaan ba kayo? May masamang nangyari kay Rico! Tulungan niyo kami! Halos mapiyok na siya sa kanyang sinabi. Hilam na ang mga mata niya sa kakaiyak. Sagana naman sa kaba at takot ang namamayani sa puso niya. Kahit labag sa loob ay hinanap niya ang iba pang kasamahan niya. Iniwan muna niya ang bangkay ng asawa. Ngayon lang kasi si Maribel nakaramdam ng tinding takot na ganito. Ngayon lang din niya naramdaman na mas importante pa pala ang buhay kaysa anumang material na bagay. Palabasin lang siya rito, pati ang mga kasama niya ay hindi na talaga siya babalik pa sa kuwebang ito. Bulong niya sa kanyang sarili, magbabago na talaga siya kapag nakalabas sila dito. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pinaniwalaan niya ang kanyang asawa. Totoong may misteryosong kuweba, pero ano pang halaga nun kung kamatayan naman ang kanilang kabayaran? Bruce! Tulong! Nasaan ba kayo? Habang nangangapa, sa mga batuhan ay may nahawakan siyang likido. Inamoy niya iyon hanggang sa uminit ang pisngi niya. Tila takuring umaaso sa init ang labis na takot na nararamdaman ni Maribel ngayon. Amoy malansa ang likido na tila dugo. Dala ng kanyang kuryosidad ay kinapa niya ang bato hanggang sa may nakapa siyang tila lamang loob ng tao. Nalaman niya ring hati ang dibdib nito. Mahaba ang buhok ng may-ari nun. Pinanghilakbutan siya. Nandidiring inalis niya ang kamay sa mga lamang loob ni Steven. Nakilala niya iyon dahil sa isang kwintas na makapal na laging suot nito. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa nahawakan. Sa buong buhay niya ay ngayon pa lamang siya nakahawak ng sariwang lamang loob ng tao. Nakakatakot palang mawalan ng lamang loob. Dati-rati walang pakialam si Maribel sa mga karne ng baboy na ibinebenta niya. Pero ngayon ay alam na niya kung gaano kasaklap at karimari-marim ang laman loob lalo na at galing sa tao. Napaiyak na lang siya, napahagulgol at sinasambit ang mga pangalan ng mga kasamahan. Tila wala na yata siyang ligtas sapagkat mukhang kinain na ng aswang sa kuwebang ito ang kanyang kasamahan.
Nararamdaman din ni Maribel na bibiktimahin din siya ng aswang na iyon. Bruce! Mercy! Ah! Hindi na niya natuloy ang nais pang sabihin. May bigla kasing matalas na bagay ang bumaon sa likod ng ulo niya. Umagos ang dugo niya hanggang sa natumba siya. Naramdaman din ni Maribel ang pagbaon ng nilalang ng matalas na bagay sa kanyang dibdib. Doon na binawian si Maribel ng buhay. Hinila ng nilalang na iyon ang katawan ng babaeng iyon at dinala sa lugar na may parting liwanag. Ilang sandali lang ay hila-hila na rin ng ermitanyo ang katawan nila Mercy, Diven at Rico. Napangiti ang hukluban. Mga bobo, dapat lang iyan sa mga kagaya ninyong mukhang pera. Pwe! Sigaw niya. Inihanda ng ermitanyo ang palakol na nakita niya. Pinagtatadtad niya ang dibdib ni Maribel na tila nagsisibak lang ng kahoy. Bawat ribcage na napuputol ay iniipon niya at itinatapon sa napakalaking kabaong. Sunod ay hinawakan niya ang ulo ni Maribel at pinutol iyon, sabay lagay din sa kabaong. Sunod-sunod niyang brutal na pinagtatadtad ang mga katawan ng apat hanggang sa magkapira-piraso ang mga iyon. Inipon iyon lahat ng hukluban at inilagay sa loob ng kabaong. Makikita rin sa kabaong ang iba pang katawan ng tao na nabulok na at tulad nila'y putol-putol na katawan din ang naroroon. Paalam, mga hangal! Sayang at nakabaon na ang buhay ninyo na siyang kayamanan ninyo sa kabaong na ito. Pwe! Dinuraan niya pa ang chop-chop na katawan ng apat at isinarado na ang kabaong. Mula naman sa lagusan ay nagsidatingan ang mga libu-libong paniki at nag-anyong tao. Isa dito ay walang iba kundi si Bruce. Yan ang regalo ko sa'yo, ina! Sigaw ni Bruce sa ina niyang nasa loob ng kuweba. Nakaramdam ng malamig na hangin si Bruce kanina sapagkat ginamit ang katawan niya bilang ilusyon upang linlangin sina Maribel. Kalimitang nangyayari ito sa mga taong kinain ng aswang. Subalit ang hindi nila alam ay pwede ring mangyari iyon sa halimaw na si Bruce na hindi matukoy kung anong klase siyang nilalang. Nagiging ilusyon ang katawan niya kapag sinasamba niya ang baksik ng lagim ni Haring Araw. Nakangiting tumalikod si Bruce. Sana ay muli akong managinip ng kabaong ni ina para malaman ko kung sino ang bagong nakatuklas ng bahay namin at nang maunahan sila sa balak nilang gawin. Nasambit ni Bruce sabay ng paglisan sa kuwebang ito. JC and Red, let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba napapakinggan? Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at ang tingero, engkanto at multo na magdudulot sa'yo ng kaba. Kwentong kompleto, tatahakin natin na kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kung mabigyan nadadaling dito sa kabilang dimensyon, makinig ka muna. Kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red.